Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang posibilidad na si Senator Amy ay maging Senate President. Mayroon siyang official statement tungkol nito na sinabi niya na may mga lumalapit daw sa kanya na nagsasabi, mga kapwa niya senador nagsasabi na gusto nila maging Senate President si Senator Amy. So anong mangyari kung maging Senate President siya? Grabe, ang nasa Malacanang, Marcos Jr. Ang nasa Kongreso, Speaker of the House, pinsan nila Romualdez. Ang nasa Senado, another Marcos. So hawak na nila ang lahat ng branches of government except judiciary. So kung matuloy ito, hindi kaya maging grabe na yung super dynastic power na ng Marcos Romualdez. So ito may post si Optic Politics 3 hours ago. Sabi niya, tama na, ang huling power grab ng pamilyang Marcos ay dapat pigilin. So isa si Optic Politics na pro Duterte influencer ito. Binabasa ko palagi ang kanyang mga editorial, So i-share ko sa inyo at bigyan natin ng reaksyon. Itong sabi niya, tama na ang power grab ng pamilyang Marcos. Sabi niya, hindi na ito chismis. Isa na itong mapanganib na realidad. Kontrolado na halos ng iisang pamilya ang buong gobyerno ng Pilipinas. Si Ferdinand Marcos Jr. nasa Malacanang. Si Martin Romualdez ang speaker ng Kamara at ngayon si Amy Marcos naman ang itinutulak na maging susunod na Senate President. Ito ay hindi pamamahala. Ito ay dynastic na pananakop. Isang tahasang insulto sa demokrasya at isang babala sa bawat Pilipinong nagmamahal sa bayan. Okay. Ituloy ko lang ang basahin. Madali namang maintindihan itong kay Optic Politics dahil Tagalog Hindi ito ordinaryong pamumuno. Ito ay ugaling harit rena na pinapalamutian ng boto. Mas malala pa, sabi niya, hindi magkakampi kundi nagbabangayan ang magkakapamilya. Si Amy ay palaging salungat. Si Amy ay palaging salungat sa mga palisiya ng kapatid niyang si Bongbong. Binabatikos at binabanatan niya rin ang pinsang si Romualdez. Okay. So kung ganyan, siya ang check and balances. hindi makontrol ng Marcos Romualdez dahil ang last bastion of democracy is Senate. So kung binabatikos, kinukontra ni Senator Amy ang mga ginagawa ni PBBM at Martin, edi maganda. Anong mangyayari kung tatlong sangay ng gobyerno ay hawak ng tatlong personalidad na galing sa iisang pamilya pero kanya-kanyang agenda? Hindi pamumuno ang tawag dyan. Ito'y politikang barilan sa loob ng palasyo habang ang bayan ay naiwang luhaan. Okay. Hindi ito katanggap-tanggap at lalong hindi ito ligtas para sa ekonomiya. Anong tingin ng mga dayuhang mamumunuhan sa gobyernong nakasandal sa iisang apelyido? Wala. Makikita nila ang Pilipinas bilang isang unstable na bansa
kung saan ang batas at institusyon ay sunod-sunuran sa interes ng pamilya. Ang Senado na dapat ay huling depensa ng checks and balances ay gustong gawing extension ng dinastiyang Marcos para walang kukontra, walang mag-iimbestiga at walang magbabantay. Yan, medyo delikado kung magkakaganito nga. Hindi tayo bulag. Alam natin ang nangyari noon. Bilyon-bilyong pundo ng bayan ang ninakaw. Ang malayang pamamahayag ay sinakal, ito nung martial law. At ang katarungan ay ginawang laruan ng iilang makapangyarihan. Ngayon, gusto nila itong ulitin. Hindi para maglingkod, kundi para siguruhin ang paghahari nila sa henerasyon ngayon at sa susunod pa. Ito ay hindi serbisyo publiko kundi paghaharing may bahid ng karangyaan, kapalaluan at kasakiman. Panahon na para tutulan ito. Ang mga senador ay dapat bumoto hindi base sa takot, utang na loob o alyansa, kundi para sa bayan. At tayong mga Pilipino, dapat tayong magsalita ngayon, hindi bukas. Dahil kung pahihintulutan nating muling ang kinin ng iisang pamilya, ang lahat ng kapangyarihan ay mawawala. Ang mawawala ay hindi lang kinabukasan natin, kundi ang mismong kaluluwa ng ating republika. Ito, meron siyang caricature na inilagay, ang ganda, circus. So, ang executive Marcos, ang House Romualdez, ang Senate another Marcos. So, laro-laroan na lang, circus na lang ang politika sa Pilipinas. Yan ang paglalarawan ni Optic Politics. So, anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Magbasa tayo sa mga comments. JC Laurito, agree. Sabi niya, pwede si Marcoleta. Kaisi, sabi niya, Senate President Marcoleta, Senate Pro Tempore Senator Amy. Grace din ako. Sabi niya, yes na yes kay Senator Marcoleta. Jubin Thailand Lamusi, yes to Marcoleta. So, halos lahat ito sa Duterte Black, Marcoleta ang tinutuboy. Ako rin. Kung akong tanungin nyo, Marcoleta, pinaka-the best. Kailangan natin si Senator Amy, yan, pwede. Pro tempore na lang siya. So, basta importante, manalo muna si BP Inday Sara sa kanyang, sa kanyang impeachment. Basta importante, buo yung Duterte Black at ang maging Senate President galing sa Duterte Black, wag lang yung dati. Kasi delikado yung dati. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Gak pwede kay baik. Oh, baik apa? Selamat kay sir, simul yata na nalangin. Sino bang? Oh. Kulangan gabi. Ayo, salamat kayo. Ito sulat niya dia. Gino, salamat. Salamat kayo sa Ginoo, gitabangan ni.
Kol, nindot na gid kayo, kol imo nga to po. Nakatindog na, kapato ko na gid ka og balay. Maayo na gid nga tanawon oh. Muna niyang balay ni Angkol nga nagpatukod siya, so nindot na gid kayo nga tanawon. Karong kol, unsang imong ikasulti nga nakatukod na ka og bago nga balay, maayo na ang imong balay. Unang-una, magpasalamat ko sa Ginoo kay nainabagang kugsin nga di na gid kumulanan. Oo. Salamat og nagpasiyog dani. Dakong pasalamat nako kay nainabangan ko og madugangan pagyod. Naot ko madugangan kog sen kay kulang pag abo og kulang pag barkon. Naot ta nga magpadayon ni nga hinabang kay daghang pa nga mangayog kan tabang. Oo, sige, salamat.